awitin para sa ating Panginoon. Ngayon pong oras na to, tayo po ay dadako sa ating pagsamba sa pamamagitan po ng pananalangin bilang isang simbahan ano po. So, isang napakahalagang gawain na isang hinihingi ng ating Panginoon na gawin ng isang simbahan ay ang manalangin ano. Kaya napakahalaga ng ating gagawin na to. You can agree with my prayers at hihingi natin yung pagsilyo ng banal na Espiritu sa ating mga ipapanalangin ano po. Kaya kung nasaan man po kayong lugar ngayon at hopefully kayo po ay nasa lugar na kung saan makakapag-focus sa pananalangin ano po. So tayo po ay tumungo, pumikit at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga awitin na aming kayo rin po nagbigay sa amin ng kakayanang umawit, Panginoon. Salamat sa mga lyrics na nagpo-point sa kabutihan niyo po sa inyong kadakilaan. Simula pa sa aming saninlahi, ikaw ay tapat, Panginoon. Simula pa nung unang panahon, wala pa kami sa mundong ito, kayo po ay tapat na noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat din po sa wagas na pag-ibig ninyo sa simbahan. Salamat din po sa dakilang biyaya ninyo po, sa masaganang biyaya na lagi niyo pong binubuksan at bine-welcome sa aming mga buhay, Panginoon. Sa oras na ito, kami po ay patuloy na haharap sa inyo at humihingi, Panginoon, ng grasya at ng biyaya sa pagtugon ninyo sa aming mga panalangin. Unang gusto namin pasalamatan ang katangian ninyo sa aming buhay. Salamat po dahil araw-araw pinapakilala niyo po ang inyong sarili sa amin. Sa kabila po ng aming mga limitasyon, sa kabila po ng aming mga kakayanan, Panginoon, ina-amaze po kami sa bawat araw. Pinapakilala niyo po ang inyong sarili. Mula sa pagkising namin sa umaga hanggang sa pagtulog namin, Panginoon, ay talagang nararanasan, subok na subok, Panginoon, ang inyong mga katangian sa aming buhay, ang inyong mga attributes. Salamat po, aming Panginoon. Napakapalad namin dahil sa bilyong-bilyong tao sa mundong ito, isa po kami sa nakakaranas ng inyong masaganang biyaya. Panginoon, pinupuri ka din po namin sa isang linggong nakalipas, sa buwan na to, na patuloy niyo po pinoprovide ang aming mga pangangailangan. Una po yung aming pangangailangan spiritual. Maraming salamat po dahil iniwanan niyo po ang inyong salita, ang Biblia, upang maging kalakasan namin, upang i-reflect namin ang aming sarili at tingnan namin ang aming mga sarili, Panginoon. Salamat po, napakapalad po namin dahil hindi niyo po kami iniwanan sa mundong ito hindi kami lalago, Panginoon. Iniwanan niyo po ang inyong salita upang ang lahat ng inyong mga anak, ang lahat ng mananampalataya ninyo, Panginoon, ay lalago, kagaya po ng sinabi ninyo sa inyong mga salita. Ganoon din naman ang nagpapasalamat kami dahil pinoprovide niyo din po ang banal na Espiritu sa aming mga buhay. Kagaya po ng aming MTM o Bible reading, ito'y bumubunga sa aming mga sarili, Panginoon. Bumubunga. Once na in-acknowledge ka namin bilang Panginoon, kinilala ka namin, kinilala din namin ang aming mga kasalanan. Pumasok, nagdidwell ang Holy Spirit sa amin, Panginoon. Salamat po dahil alam po namin, Panginoon, na ito'y may bunga, may resulta, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi kami ang pwedeng magsabi kung anong resulta, pero ito po'y pwedeng makita namin, makita ng mga taong nakapaligid sa amin, makita po ng simbahan, Panginoon. Maraming salamat po sa ministeryo ng Banal na Espiritu na nagpapaalala, na nagre-remind, na nagre-rebuke sa amin at patuloy po kaming commune, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po sa pribilehiyo ng pananalangin. Salamat po sa aming Panginoong Jesus na gumawa ng kaparaanan upang kami, ang inyong simbahan, Panginoon, ay may access na tumawag sa inyo bilang Abba Father, bilang aming Ama, Panginoon. Maraming salamat po sa simbahan, sa pananalangin, sa ministeryo ng pananalangin. At sa oras na to, kami pinagpapasalamat dahil hindi lang po spiritual ang inyong pinoprovide, maging ang aming mga emosyon, Panginoon. Maraming salamat dahil alam po namin na kayo po ang humahawak ng aming mga emosyon, gaya po ng lagi niyong pinapaalala sa amin, na kahit po ang aming mga emosyon ay regalo niyo po sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po dahil sa kabila ng mga iba't ibang suliranin, problema, pagsubok, maraming salamat po aming Panginoon dahil kayo po nagpo-provide, Panginoon, ng emosyon na kailangan namin. Yung emosyon na magbibigay sa inyo ng karangalan,
emosyon na magbibigay sa inyo ng pagpapasalamat. Tama po yung aming inawit, Panginoon. Dakila, Panginoon, ang inyong katapatan sa bawat araw ng aming buhay. Ano man yung pagsubok, ay ito po ang inyong katapatan ay dakila. Salamat din po sa pag-provide nyo sa amin financially. Salamat po dahil kayo po ang source ng lahat ng bagay. Salamat po dahil kung isang linggong ito ay hindi niyo po kami pinabayaan. Kayo po nag-tugon sa aming mga panalangin. Minsan sobra pa nga po. Maraming salamat, Panginoon. Dahil talagang ito'y patunay na hindi niyo po pinapabayaan ang inyong mga anak, Panginoon. Ito'y patunay na tapat ka sa inyong mga pangako. Lord, maraming salamat po. At yung kapangangailangan din namin na physical na napakahalaga habang kami lumalakad sa mundong ito. Lord, salamat po dahil lagi niyo po kaming iniingatan. Bagamat yung ilan po sa amin ay nakaramdam ng mga karamdaman, pero salamat pa rin, Panginoon, dahil kayo po ang humahawak ng aming buhay, Panginoon. Kaya salamat po dahil ang buhay namin na to ay galing lamang po sa inyo. Salamat, aming Panginoon, sa lahat ng aspeto na pinatunayan niyo po sa amin na dakila po ang katapatan. Aming nilalapit ang aming iglesia, ang inyong iglesia, Panginoon, na itinatag ninyo dito sa Middle East, na pinagkatiwala niyo po sa amin upang ito'y pagyamanin, na ito'y maging mabunga ang gawain. Lord, salamat po sa GC Dubai na ngayon po ay nasa proseso o nasa ongoing, Panginoon, ang preparation ng 10 years anniversary. Maraming salamat po. Napakabuti niyo po sa iglesyang ito. Salamat po dahil iniingatan niyo po. Kayo po ang nagsusustain ng simbahan. Kayo po ang nagpo-protect ng simbahan. Kayo po ang provider ng simbahan, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa pribilehiyo na kami magamit ninyo at ma-witness, Panginoon, ang katapatan niyo sa isa iglesyang ito. Kaya, Panginoon, aming nilalapit ang bawat miyembro ng iglesia na inatasan ninyong pagkaingatan ang gawain, inatasan ninyo na ayusin ang mga gawain, inatasan ninyo na ipahayag ang inyong mga salita, inatasan ninyo na magmahalan, inatasan ninyo na nagkaisa. Lord, aming nilalapit po ang simbahan, Panginoon. Lord, patuloy kaming tumitingin sa inyong mga magandang plano para sa simbahan. Patawarin niyo po sa amin kalagitnaan ngayon, kung meron po sa amin na parang kinakatamaran ng gawain, Panginoon. Patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Kung meron po kami mga hidden anger o tampo o hindi pagkakasundo, Panginoon, patawarin niyo po ang iglesia, Panginoon. Hindi po ito ang mensahe na gusto niyo iparating sa simbahan, hindi mensahe ng pagkakaisa, mensahe ng pagkakasundo, Panginoon. Kaya Lord, ang aming dalangin, pagtibayin niyo po ang simbahan. Kami man, Panginoon, ay nakakaranas ang problema ang simbahan. Since day 1 hanggang ngayon, laging sinusubok ang simbahan. Pero kami nananahan at kumakapit, Panginoon, sa inyong pangako na iingatan ninyo ang inyong simbahan hanggang sa inyong muling pagbalik. Na ikaw na nagpaumpisa ng gawain, ay kayo din po ang magtatapos nito hanggang sa inyong muling pagbalik. Lord, nilalapit ko po ang bawat family. Kayo po ang patuloy na magbigay ng spirito ng pagkakaisa, Panginoon. Ang mag-asawa, patuloy pong magmahalan. Ang mga anak, patuloy pong magpasakop sa kanilang mga magulang. Higit sa lahat, Panginoon, amin pong nilalapit ang katapatan ng bawat isa, pag-aaral ng inyong salita, Panginoon. Salamat po dahil alam po namin, Panginoon, na bago pa kami panganak sa mundong ito, ay dinisenyo nyo na sa pagpunta namin sa Middle East, Panginoon, ay itong iglesia ang magiging kasangkapan ninyo upang kami po ay lumago pagkakakilala sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa, maging ang mga panalangin po ng bawat isa na hindi po namin ma-mention isa-isa. Amin po nilalapit na tugunin ninyo na naayon po sa inyong kalooban, na naayon po sa inyong kagandahang biyaya, na naayon po sa inyong karangalan. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa pribilehiyong maipanalangin ang simbahan, Panginoon. And as we close this prayer, nagkakaisa po kami, Panginoon, na silyuhan niyo nawa ng inyong banal na Espiritu ang aming panalangin na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin minsan pa ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Sa araw na to, tayo po ay nasa ikatlong linggo. So pagpasensyahan niyo po ang aking boses dahil kagabi po ay medyo sumasakit talaga ang aking lalamunan. Ano po?
At kahapon po ay sabi ko nga kay sabi ko, Papa Bear, saluhin ako ngayon kasi baka samayin ako ng pakiramdam. Pero salamat po sa Panginoon dahil ginising niya ako ng maaga at tayo po'y magkakasama muli. Ano po? Ito lang po. Naglagay yung so magang ito, tayo po ay nagpapatuloy sa mga mensahe na kung saan sinasalubong natin itong bagong taon o itong transition ng 25 2025. At itong mga mensaheng ito ay nating pinag-aaralan simula po nung first Sunday ay mga mensaheng china-challenge tayo na salita ng ating Panginoon. Una, yung pag-surrender natin ng buhay. Naalala niyo po, ng salita ng ating Panginoon sa Romans 12. Yun yung magandang regalo natin sa ating Panginoon. Ano po? So, pangalawa, last Sunday, tinalakay naman natin na ngayong taong 2025, pwede natin panghawakan ang pangako ng ating Panginoon. Di po ba? Sa Book of Isaiah 40, yun po yung ating naging MTM o ito yung naging paksa natin nung pinag-usapan natin. At isa sa mga challenges na magandang pag-usapan natin ano po ngayong 2025 yung pagdating po sa pagbibigay ano po. Marami pong mga Kristiyano ayaw pag-usapan ito. Maraming mga Kristiyano na iniiwasan ang paksa na to. Pero ito po ay nasa Biblia at ito po ay nasa salita ng ating Panginoon na nangangailangan po ng bigyan natin ng attention. Kaya sa umagang ito, wag niyo pong ma-misinterpret ang mensaheng ito sa mga bagong kasama natin. Ito po yung galing sa salita ng ating Panginoon na kailangan po nating pag-usapan. So, samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon sa ikalawang Korinto. Ang sabi po dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila ay kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa pag-abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan namin si Tito dahil siya nagsimula ng gawain ito na kay tulungan niya hanggang malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. And verse 7, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawa ito. Salamat po at pinagpala po ng ating Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Ano po? And again, welcome po sa bawat isa sa atin. Ang tinatalakay po natin ay itong transition natin sa paglipat ng bagong taon. Nasa ikatlong linggo po tayo ng month of January. So ilang araw na lang, Pasko na ulit. Ano po, malamig eh. Kaya ilang araw, Pasko na ulit. So habang sinasalubong natin itong bagong taon, ay sinasamahan tayo ng salita ng ating Panginoon at sina-challenge po tayo ng salita ng ating Panginoon. Especially itong pagbibigay natin, itong programa natin sa pagbibigay para sa ating Panginoon. Ano po. In fact, kung babasahin po natin itong 2 Corinthians 8 o yung binasa po natin kanina, ang tinalakay po dito ay hindi naman po patungkol sa pera. Wala po kayong mababasa sa binasa natin kanina na binanggit ang salitang pera. Kaya minsan na may misinterpret po itong chapter na to na ito'y patungkol sa pera. Ano po? No, hindi po. Wala pong binanggit dyan na pera. Mamaya titingnan po natin yung mga paulit-ulit na binanggit dito sa ating binasa. Siya po si di ko alam kung anong pronunciation pero siya po si Oswela McCarthy, ano po. Nabasa ko po sa isang article si Oswela McCarthy, ano po, ay isang nung 87 years old po siya, ano po. Siya po ay namatay at pero kakaiba po ang naging exit niya sa mundong ito. Nung siya po ay nag-exit sa mundong ito, ay binigyan po siya ng estatwa ng Mississippi. At alam po natin na kapag ang isang tao ay binigyan ng estatwa, napakahalaga ng kanyang ambag o napakahalaga ng kanyang ginawa sa buhay niya. Pero alam niyo po ba, itong si Oswela McCarthy, siya po ay isang labandera. For 75 years,
siya po ay labandera sa Mississippi, ano po. At bakit po siya nagkaroon ng statwa? Kasi po alam niyo po si Shrella McCarthy ay lahat po, o hindi naman lahat, pero yung mga tinatanggap po niyang sweldo, ang ginawa po niya, yung sweldo na tinatanggap niya sa paglalaba, ay iniipon po niya. Talagang hindi siya gumagastos. Siguro yung personal needs lang yung kanyang gastos. Pero yung iba, hindi niya ginagastos. At alam niyo po ba na itong si Australia McCarthy nung siya ay medyo may edad na, lahat ng kanyang inipon ay umabot po ng 16 million pesos kung sa ating pera. 16 million pesos sa paglalaba, no? Parang masarap na po maging labandero ngayon, ano po? Kung yun ang maiipon natin. Siya, 16 million ang kanyang naipon kung sa pera po ng Pilipinas. At bago po mamatay itong si Australia McCarthy, yung kanya pong inipon sa loob ng 75 years ay kanya pong ibinigay sa isang school, ano po, sa isang college, university. Sabi niya, gusto niyang pag-aralin yung mga bata na hindi makapag-aral, pag-aralin yung mga bata na walang kakayanan ang mga magulang para pag-aralin. Kaya ginawa po nito ni Sheila McCarthy ay nag-donate. Ibinigay niya yung lahat ng kanyang ipon para marami pong mga bata ang makapag-aral. Narinig po ng ibang tao yun. Narinig nila yung gusto ni Ma'am Oshela. Kaya ang ginawa po ng iba nung narinig ito, sabi nila, gusto rin namin mag-ambag, gusto rin namin mag-donate. At dahil po pinaumpisahan ni McCarthy itong gesture na to, alam niyo po, yung kanyang ipon ay nakaabot po yung pinagsama-sama nilang pera ay nakaabot po ng 33 million para mapag-aral po ang mga bata. Ano po. At with that, ay binigyan po siya ng estatwa at pasasalamat ng mga tao. Ano po. So ito'y simpleng paalala po mga kapatid. Ano, magandang larawan. In fact, hindi ko nga alam kung Kristiyano to si McCarthy. Pero kung ating titingnan, napakaganda ng desire ng kanyang puso. Napakaganda ng kanyang ginawa. At kung ating titingnan, ito yung ating sarili, at kung ating titingnan yung ating mga sarili sa salita ng ating Panginoon, ito yung itinuturo ng ating salita ng ating Panginoon. In fact, kung titingnan niyo po yung mapa ng Korinto, ano po, na sinulatan ni Apostol Pablo, yung Macedonia nasa taas. So yung Macedonia po ay hindi ilang isang simbahan, ano po, yan ay kinocompose din ng maraming simbahan, Philippi, Thessalonica, Berean, maraming mga churches. At nung time na meron sila, hindi sila nakakalimot, at nung time na nakaranas sila ng problema, itong Macedonia, ay nakaranas po sila ng matinding problema, nakaranas sila ng matinding pagsubok. Hindi sila nakalimot doon sa kanilang ginagawa, doon sa kanilang dapat gawin, ano. Kaya nga itong Macedonia ay ginawang halimbawa ni Apostol Pablo nung sinulatan niya itong Korinto. Dahil itong iglesia sa Korinto ay capable, na dahil itong iglesia sa Korinto ay kasi naandyan po yung mga trading, naandyan yung mga business, sikat na bansa, kung tutuusin talaga, mayamang lugar. Kaya nung sinulatan ni Apostol Pablo itong mga taga-Korinto, yung mga Kristiyano sa Korinto na mababait, ay ginamit niya itong Macedonia. Ito yung Macedonia, maliit na simbahan, binubuo ng maraming simbahan, maliliit na simbahan, pero sila man, kahit sila may problema, may pagsubok, maliit man sila ay nagiging tapat sa pagbibigay. In fact, kung titingnan pa natin yung malalim na pagkakasulat dito sa original language, the according to corresponding depth, talagang napakalalim ng kanilang kahirapan. Talagang nag-overflow yung kanilang pinagdadaanan. So medyo wrong grammar po yan kasi Greek po yung translation, ano po. Pero ang tinatalakay po dyan ay yung matindi talaga. Talagang kahit sa original language ng Biblia, talagang sinasabi po na itong Macedonia, yung mga iglesia sa Macedonia ay nakakaranas ng matinding pagsubok, nakakaranas ng matinding kahirapan. At kung tayo po ay nakakaranas ng matinding kahirapan, di po ba parang ang hirap pong magbigay? Una, madami tayong iisipin, maraming kailangang i-priority sanang bayaran, ano po, na ibigay. Nakakaranas, ano po, kung tayo nakakaranas ng mga kahirapan. Pero ang salita po ng Panginoon ay nagpapaalala sa atin na unahin ang dapat unahin at huwag nating kalimutan ang pagbibigay. Kaya sa umagang ito, pag-usapan po natin, how can we incredibly generous
in difficult times, ano po, paano tayo makakapagbigay, paano tayo incredibly magiging generous sa mga panahong tayo kapos, sa mga panahong tayo po ay nahihirapan, ano po. Kung ating isa-summarize ang ating pinag-uusapan na to, ay sabi po dito, graceful giving is one of joyful sharing, self-surrender, and strength building amid difficulty. Ano po? Ang pagbibigay daw po ay isa sa pinaka masayang pagbibigay, self-surrender, sino-surrender natin ang ating sarili. At ito isang pribilehiyo para ma-strengthen ang ating sarili, ang ating mga kapatid sa Panginoon, ang community sa kalagitnaan po ng ating mga pinagdadaanan, ano po. Kaya sa umagang ito, tingnan po natin. Una, we need to share joyfully and generously despite your circumstances. Ano po? So, kailangan po nating magbigay ng masaya at magbigay ng taos sa ating mga puso. Meron po kasing mga Kristiyano na nagbibigay nga, ano po. Kaya lang parang from time to time parang yun na lang lagi ang bukang bibig, ano po. So sa Biblia po, magandang nagbibigay, pero may standard din po ang ating Bible kapag po tayo ay nagbibigay, ano po. At napakahalagang tingnan po natin ito. Una, may mga lessons po dito sa ating pagbibigay. Salamat na lang po dahil sa pagkakakilala ko po sa buong GC Dubai, talagang tayo naman po lahat ay uh, ay blessed na magbigay at tumulong. In fact, maraming mga churches din po tayong tinutulungan sa biyaya ng ating Panginoon. Ano po. Pero tayo ay tinitingnan natin ano yung mga lessons o 3 life lessons on giving even during hardships. Ano po. Ano yung 3 bagay na makikita natin dito para tayo makapagbigay ng masaya at bukal sa ating mga puso. Una, generosity flows from grace, not abundance. Ano po? Ang pagbibigay ay dahil yan sa biyaya ng Panginoon. Minsan kasi ang sinasabi natin, kaya ako hindi makapagbigay kasi wala akong pera. Kaya ako hindi makapagbigay dahil wala akong time. Hindi po eh. Kung ating titingnan sabi ko nga po sa inyo kanina, ano po, na hindi naman pera ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito. In fact, hindi lang pera, kundi maraming bagay, ano po. Pero ano sabi ni Apostol Pablo? Sabi niya dito sa ating binasa kanina, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang ano po, kagandahang loob ng Diyos. Para bang ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, ang reason o nagda-drive sa inyo para magbigay ay hindi dahil sa kung ano ang status ng taga Macedonia. Ay hindi dahil kung ano yung karir ng mga taga Macedonia. Bakit sila nakakapagbigay? Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi ko po sa kanyo kanina, dito po sa libro ng 2 Corinthians, merong laging pinapaulit-ulit na salita. Sa buong chapter po ng sa buong book ng 2 Corinthians, 18 times binanggit po yung salitang biyaya o yung grace. At dito po sa chapter 8 at sa chapter 9, alam niyo po ba, 10 times binanggit yung salitang biyaya, ano po. Verse 1, verse 4, verse 6, verse 7, verse 9, verse 16, verse 19, sa chapter 9, verse 8, verse 14, and verse 15, ay napakarami pong beses na binanggit yung salitang biyaya dito. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, ang pagbibigay hindi base sa kung anong meron ka. Ang pagbibigay ay base kung paano mo kinilala ang biyaya ng ating Panginoon. Inilimbawa niya ang Macedonia na nakakaranas ng matinding kahirapan, unexplainable poverty, unexpected poverty. Pero sila man, dahil sa biyaya na naranasan nila, sila ay nakakapagbigay sa ating para sa Panginoon, ano po, para sa Panginoon. Sabi nga ng isang komentarista dito sa 2 Corinthians na libro, si Joseph Excel, sabi niya, the reason God loves a cheerful giver is because such giving can only flow from grace, and such giving is always a means of grace. Ano po, ang pagbibigay daw po ay laging dahil sa biyaya, nauunawaan natin yung biyaya, at ang pagbibigay ay dahil avenue ng biyaya ng ating Panginoon. Mga kapatid, ano yung lesson na pwede natin makita para tayo makapagbigay masaya, joyfully, and generously? Generosity flows from grace, not abundance. Pangalawa po na itinuturo ni Paul sa mga taga-Korinto ay joyful giving comes from surrender, not circumstance. Ano po?
ang pagbibigay daw po ay nanggagaling sa pagsuko ng ating mga buhay, ano po, hindi po sa ating mga hindi po sa ating mga sitwasyon, ano po. So, meron po kasing sasabi na tsaka na po ako magbibigay sa Lord kapag ako ay malaki na ang sweldo. Tsaka na po ako magpapagamit sa Panginoon kapag ano po, 2 days off ako. Tsaka na po ako magpapagamit sa Panginoon. Tsaka na po ako magpapagamit sa Panginoon kapag ka ako'y nasa ibang bansa na, ano po. Madami sa atin, ganun ang lumalabas sa ating mga bibig, ano po, na gumagawa tayo ng mga promises sa mga bagay na parang yung ating pagbibigay depende sa kondisyon natin, ano po. Pero sabi po ng salita ng ating Panginoon, ano pong sabi ng verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay, ano, sila'y kusang loob, ano, walang nagpupumilit, walang nagsasabi, sila'y kusang loob, ano. Sabi dito, hindi lang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Imagine nyo po, matinding paghihirap ang nararanasan nila. Sabi ni Apostol Pablo, sabi din ng original language, talagang extreme poverty. Pero yung kusang pagbibigay nila ay hindi lang abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Ano po, higit pa. At ito sana yung maging attitude natin, ano, habang tayo nagbibigay sa ating Panginoon. Pangatlo, generosity flows from grace, not abundance. Pangalawa, joyful giving comes from surrender, not circumstance. At pangatlo, sacrificial giving reflects a heart of service. Ang pagbibigay po sa ating Panginoon, ang pagbibigay natin, ano man yung ibibigay natin para sa Panginoon, ay ito po ay reflection ng ating ng laman ng ating puso, ano po, ng laman ng ating puso. And again, sabi ko nga po sa inyo kanina, pinaulit-ulit ko po, hindi lang pera ang tinatalakay dito ni Apostol Pablo. I do believe higit pa sa pera. Marahil ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang dami niyong time, pero hindi niyo binibigay sa Panginoon. Nung nagka-pandemic, sabi natin, saka tayo magsiserve pagka natapos ang pandemic. Kaya lang, tapos na ho ang pandemic, ano po, bagamat may mga COVID pa rin daw, sabi nila. Pero tayo binibigyan ng Panginoon ng laging paalala, ano po, kamusta yung ating panalangin, kailan pa tayo magsuserve sa ating Panginoon. Marahil ang sinasabi po at ang hinihiling sa atin ng ating Panginoon na hindi lang yung time, kundi yung ating mga talento, di po ba? Yung ating participation sa ministry ng ating Panginoon. Sabi ko nga po kahapon nung nagsalita ako karoon tayo ng fellowship sa Abu Dhabi. Ang buhay Kristiyano ay hindi po parang nasa airport ka na pagkatapos mo ng immigration, aantayin mo na lang yung boarding time mo o yung pag nasa boarding time ka, aantayin mo na lang kung kailan katawagin yung yung ah, yung door para lumipad ka o kung saan kang eroplano sasakay. Ano po. Tayo po hindi ganoon eh. Tayo once na meron tayong Holy Spirit, dapat lagi na po tayong nagsuserve sa ating Panginoon. Amen po ba? Yung ating passion lagi na po nasa Panginoon, yung ating buhay ay lagi na po sa ating Panginoon, ano po. Tingnan niyo po, yung sinabi ulit ni Apostol Pablo, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin. Siguro merong mga hindi na isulat dito na may conversation sila. Marahil hindi na isinama sa sulat yung ayaw ni Pablo tanggapin kasi nga sila nakakaranas din ng problema ng pagsubok. Pero sabi po dito ay alam ko to sapagkat mahigpit nilang ipinakausap sa amin, ano. Talagang sila man ay nakikiusap na tanggapin yung kanilang tulong, ano, yung kanilang offering para sa ating Panginoon. Kaya nga magandang paalala sa atin ngayong taong ito, share joyfully and generously despite your circumstances. Sa kabila po ng may kahirapan talaga sa ating paligid, sa kabila po ng kawalan, ay marami pa rin pong pagkakataon para maibigay. Ito man po ay time, ito man po yung treasure, o ito man po yung talent na po, ibigay po natin. Ano man po ang ating sitwasyon. Pangalawa, madaling pag-usapan ito, itong share joyfully, generously. Pero ano ang sikreto para magawa natin itong mga bagay na to? At ito na po yung pangalawang punto. Ano po? Pangalawa, kailangan po nating isurrender muna ang ating sarili sa Panginoon bago tayo magbigay para maunawaan natin yung ibig sabihin ng pagbibigay. We need to surrender yourself to God before you're giving. At ito po, mahalaga dito. Tingnan niyo po yung sinabi ni Apostol Pablo. Binigay nila ang kanilang sarili. Tingnan niyo po yung proseso. Ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon
at pagkatapos ay sa amin. Ano po? Alam niyo po bakit I believe bakit sila masayang nagbibigay? Bakit sila may kagalakang nagbibigay? Kasi naunawaan po nila dahil ang buhay nila ay sa Panginoon na ano po at nag-submit sila, nag-surrender nila una ang kanilang sarili sa Panginoon. At alam niyo po, talaga namang mahirap gawin kapag minsanan niyo lang gawin ano po, halimbawa sa mga ginagawa natin sa mga bahay, di po ba? Pag minsan mo lang ginawang maglinis, mahirap talaga maglinis kasi minsan mo lang ginawa. Pero pag lagi mo nang ginagawa, eh gagaan ano po, gagaan parang sa pag-exercise ano po. Pag minsan mo lang ginawa ang pag-exercise, talagang mahirap gawin. May mga mararamdaman tayong mga pagbabago ano po, sakit ng katawan. Pero kapag lagi mo nang ginagawa, ano po, kapag lagi mo nang ginagawa, ito yung nakakasanayan na at alam mo na ito ay alam mo na ang magiging resulta. At ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Una, binigay na nila ang sarili nila sa Panginoon eh. Kaya sila nakakapagbigay ng masaya sa kabila ng kanilang sitwasyon. Una, binigay na nila yung buong buhay nila sa Panginoon, kaya masaya silang nagbibigay. In fact, kung susundan pa natin itong mga sinabi ni Apostol Pablo, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon, pangalawa, ibinigay nila ang kanilang sarili ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po? Una, binigay nila ang sarili nila sa Panginoon. Pangalawa, ibinigay nila ang kanilang sarili sa mga gawain. Pangatlo, binigay nila ang kanilang sarili sa kalooban ng sa kalooban ng ating Panginoon ano. So magandang proseso po 'yan. Ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Kung nahihirapan po tayong magkaloob o magbigay, ay tingnan ho natin ano. Tanungin natin ang ating sarili. Talaga bang naibigay na natin ang ating sarili sa Panginoon? Kaya ka ba nahihirapan kang ibigay ang iyong time sa pag-aaral ng salita ng Panginoon? O kaya ba nahihirapan kang manalangin? O kaya ka nahihirapang ibigay yung para sa Panginoon? Eh baka nga naman hindi mo pa sinusuko ang sarili mo sa ating Panginoon. Ano po? Magandang tanungin po natin ang ating sarili. Ano po? So, wala po to sa text pero maganda pong i-share sa inyo ito, itong 7 practical ways, ano po, to give yourself to the Lord, ano po, itong 7 practical na kaparaanan para ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Mabilis lamang po to at hindi na natin babasahin yung mga supporting verses, pero tingnan po natin ano, una, para ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon, ano po, una, kailangan nating i-acknowledge na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Ano po, na wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. Sabi nga po, dumating tayo ng walang dala, aalis po tayo ng aalis po tayo ng walang dala sa mundong ito. Bakit? Dahil ang Diyos po ang may-ari ng mundong ginagalawa natin. Amen po ba mga kapatid? Malinaw po ba sa atin yan na ang Diyos ang may-ari ng mundong ito? Ano po? Pangalawa, ito po yung sinasabi ko kanina, para ibigay natin ang ating sarili, 7 ways o 7 practical ways, ay ibigay po natin yung ating mga talento, yung ating buhay, ano po, sa ating Panginoon, ano po. Paglingkuran natin, sabi ko nga po sa inyo kanina, hanggat meron pa, hanggat kaya pa, gawin natin, ano, mag-serve tayo sa Panginoon. Baka bukas huli na, baka sa susunod na araw ay huli na. Kung kaya nating magturo ng salita ng Panginoon, gamitin po natin. Ano po, kung kaya nating umawit para sa Panginoon, umawit tayo. Kung kaya nating tumugtog, mag-help sa mga ministry na meron tayo, ay gamitin na po natin para sa Panginoon. Ano po, baka bukas ay huli na. We need to serve God with your talent. Pangalawa, we need to live a life, sacrificial life. Ano po, talagang ang buhay Kristiyano ay puno ng pagsasakripisyo, mga kapatid. Hindi talaga bed of roses ang buhay Kristiyano, ano po. May mga theology na nagtuturo, prosperity gospel, ano po. Once na nanampalataya ka sa Panginoon, mararanasan mo to, hindi makikita mo ito yung hindi po. Ang buhay Kristiyano po ay puno ng sakripisyo. Ano po? Kaya nga itong ginagawa natin, salamat po sa inyong mga sakripisyong oras. Ano po? Bagamat yung iba sa inyo may gagawin pa sana, yung iba sa inyo may dapat pang pupuntahan, kakausapin, o may mga dapat pang tapusin, ano po. Pero salamat po dahil nagsakripisyo kayo sa Lord's Day natin, ano po, na tayo po ay magkakasama, ano po. Live a life, a sacrificial life, ano po. Ano yung gusto ng Diyos na isakripisyo. Alam niyo po, pag pinag-usapan natin yung salitang sacrifice, talagang ramdam po yan. Talagang ramdam sa atin, ano po. Sabi ko nga po kahapon, di po ba, yung pag pinag-uusapan natin yung word na free,
Di po ba? Sometimes ito'y natatanggap natin dahil hindi lang natin kailangan o binibigay natin kasi hindi lang natin kailangan yung isang bagay kaya tinawag na free. Pangalawa, yung free ay parang dahil may nagbayad na po, may tumubos na po. At ito yung buhay Kristiyano mga kapatid, punong-puno ng sakripisyo punong-puno ng sakripisyo. Kaya ngayong taon na to, ini-encourage ko po kayo mula sa salita ng ating Panginoon. Sama-sama po tayong magsakripisyo sa Panginoon ngayong 2025. Amen po ba? Sama-sama tayong mag-sacrifice sa ating para sa karangalan ng ating Panginoon. Kasunod, we need to trust God with your needs. Pagkatiwalaan po natin ang ating Panginoon sa ating mga pangangailangan. Meron po tayong mga pangangailangan. Ito man po ay spiritual, ito man po ay physical, ito man po ay emosyon, ito man po ay physical o financial. Ay pagkatiwalaan po natin ang ating Panginoon. Yung last Sunday, tinalakay natin yung mga pangako ng ating Panginoon. Nakasama natin ang ating Panginoon ngayong 2025. At next po ay yung ating binanggit ko po kanina, nagawin po nating habit yung pagbibigay. Parang not for our glory, not for our kasikatan. Gawin po natin maging habit ang pagbibigay. At ang pagbibigay po, alam po natin, ang prinsipyo ng Bible, hindi na kailangan ng kaliwang ang binigay ng kanan ay hindi na kailangan malaman ng kaliwa at ang kaliwang binigay ng kaliwa ay hindi na kailangan malaman ng kanan. Gawin po nating masaya ang pagbibigay para sa ating Panginoon. So ano man po yung pwede natin at privilege natin at kaya nating ibigay. Ibigay po natin ng masaya. Kasunod po ay let grace. Hayaan po natin ang biyaya ng Panginoon ang mag-fuel o mag-drive sa atin para tayo ay magbigay ng may kagalakan sa ating mga puso. And lastly, ay makipag-partner po tayo with other believers. Ito yung C2, ito yung company 2 na ating pinapangarap ngayong taong 2025 na tayo may mga ka-partner sa paglago sa ating Panginoon at kasama doon yung pagiging partner natin para tayo ay magpaalalahanan pagdating sa pagbibigay. Pangalawa, we need to surrender. Para maunawaan natin, para maranasan natin yung masayang pagbibigay. Una, kailangan po nating isurrender ang ating sarili sa ating Panginoon. Pangatlo at panghuli ay ang unang bagay na tinalakay po natin, share joyfully, generously. Pangalawa po ay surrender yourself to God. At pangatlo po ay sa pamamagitan po ng pagbibigay, ay may strengthen nawa yung ating paglago sa ating pananampalataya. Strengthen your growth through faith. Na pagtibay ang ating paglago sa pamamagitan ng pagbibigay. So, tingnan niyo po, yung steps para lumago tayo sa pagbibigay. Una, kailangan po natin ng kumpletuhin po natin yung ating commitment, yung ating giving. Complete your commitment in giving, ngayon 2025. Ito man po ay, time, treasure, or talent. Kumpletuhin po natin ang ating pagbibigay para sa Panginoon. Minsan po kasi, di po ba, parang yung term natin na ningas pugon, parang sa una lang magaling, sa una lang masigla. Pagdating po ng kalagitnaan ay hindi na nalilimutan na yung mga commitment. Parang may tinanong nga po kahapon di ko lang maalala. Ang tanong ko po ay, saan ba mahirap? Sa pag nag-umpisa ka o sa kalagitnaan ka o pagpatapos na? Saan ba mahirap ang konteksto namin ng exercise Parang anong mahirap? Yung pag-uumpisa, yung pag sa kalagitnaan na at nakikita mo wala namang resulta. Parang mahirap po. So, magandang paalala po ay tapusin natin yung ating commitment ngayong 2025 po. May resulta man o wala, ang resulta lagi ay sa ating Panginoon. Tingnan niyo po sa verse 6, sabi po ni Apostol Pablo ay kaya't pinakiusapan namin si Tito dahil siya nagsimula ng gawaing ito. Tingnan niyo po dahil yung batang pastor na si Tito ang nagpaumpisa ng gawain na yun, pagbibigay Sabi niya ay talagang malubos matapos ang kanilang commitment na yon kaya magandang paalala po sa atin yan ngayong 2025 tapusin natin yung ating mga commitment sa ating Panginoon time, talent or treasure ay tapusin po natin yung ating hayaan po natin na matapos itong taon na to na kumpleto po yung ating commitment sa ating Panginoon. Pangalawa ay pagyamanin po natin yung ating pagbibigay cultivate your excellence in giving pagyamanin po natin
yung ating pagbibigay. Ano po? Ano pong ibig sabihin dito? Tingnan niyo po sa verse 7. Ano po? Pagkakasulat ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto, sabi niya, masagana kayo sa lahat ng bagay. Kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, pagka binanggit yung salitang Korinto, ay talagang sila ay capable, sikat na lugar, talagang malaki ang iglesia, marami sila. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Ano po sabi niya? Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawa, maging excellent din kayo sa pagbibigay, sa pagbibigay para sa ating Panginoon. Pagyamanin po natin ang pagbibigay natin sa ating Panginoon. At pangatlo, complete your commitment in giving, cultivate your excellence in giving, at pangatlo po ay ipahayag po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay, convey your faith through giving, ipahayag po natin na kaya tayo nagbibigay kasi naunawaan po natin na merong unang nagbigay sa atin at yun po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Tayo ay inatasan ng Panginoon na magtulungan. Inatasan tayo ng Panginoon na mag-alalayan, carry each other burdens. Sabi nga po sa ating MTM bukas, tayo magdalahan ng pasanin at kasama nito sa pamamagitan nito ay nahahayag ang ating pananampalataya sa ating pagbibigay Tingnan niyo po, mulinsan pa, sabi ni Apostol Pablo, sikapin ninyong maging masagana rin kayo sa pagkakawang-gawang ito Kung meron mang kailangang i-excel sa inyo o kung kung meron kayong goal ay maging masagana kayo sa ganitong gawain pagbibigay hindi labag sa ating kalooban, hindi hindi napipilitan, hindi kung kani-kanino pa sasabihin, sabi po ng Biblia ay sikapin yung maging masagana rin, na maging ang sentro ng ating pagbibigay ay para sa ating Panginoon, Kaya nga po magandang kapag tayo nagbibigay para sa Panginoon, time, talent, or treasure, ay ito po'y nagpapahayag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, Sa isang kwento ng pangbata, na naalala ko po ng few years ago, habang kami natingin ako ng mga libro para sa bata. Merong book na tawag dito, The Giving Tree, ni Shel Silverstein. At itong book na to ay kwento lamang, na may isang puno daw na na-inlove sa bata, At dahil lagi na andun yung baby, simula bata, baby nga po. At naandun, naglalaro doon, nakikipaglaro. At na-inlove daw po itong puno sa bata, At kaya lang, alam natin, ang isang bata, hindi habang buhay, bata, siya ay pagkatapos niyang maging bata ay tumanda na. At nung tumanda na tong batang ito, ay itong taong ito, hindi na ho siya napunta doon sa puno. Hindi na ho siya napunta doon sa puno. Kaya dahil hindi na niya gusto maglaro, dahil siya ay matanda na. Kaya lang nung time na nangailangan po siya, nangailangan siya dumating ang pandemic, kailangan niya ng pagkain. Kaya sabi niya, wala akong makain, makatingin nga sa aking garden. Pagtingin po niya, ay nakita niya yung puno, yung matandang puno. Kaya pumunta po siya. At sabi niya, nagugutom ako, kailangan ko na makain. Ano niya sabi ng puno, ay naalala mo lang ako kapag kailangan mo ako. O ito yung aking mga prutas. Kunin mo at kainin mo. So kinuha po ng mama, at kinain, Natapos ang pandemic, ay itong mamang ito ay dahil summer, nainitan, sabi niya, ang init dito sa bahay. Hanap nga ako ng masisilungan. Pagtingin po niya sa kanyang garden, nakita niya ulit itong punong ito. At pumunta siya sa puno at sabi niya, pwede mo ba akong silungan? Ako'y nainitan. Kaya sabi po niya, sabi ng puno na to, naalala mo lang ako kapag kailangan mo ako, pumunta ka dito, umupo ka at sumilong ka sa aking mga sangay, So ginawa ng taong to ay umupo at sumilong, Lumipas ang maraming panahon, lumipas ang maraming panahon. Ang matandang ito matanda na siya. Kailangan niya ng maraming kahoy para sa kanyang ipapagawa. At ang sabi niya,
ay kailangan ko ng maraming pera, kaya lang wala siyang pera. Kailangan ko ng maraming kahoy para magawa itong pinapagawa ko. Pagtingin niya doon sa garden, nakita niya itong matandang puno na to. Pumunta siya at pagpunta niya, sabi niya, pwede ka bang tagain? Sa Quezon kasi tagain eh, hindi ko alam sa ibang term ano po. Pwede ka bang ah, sirain, if I may say ano po. Kailangan ko ng maraming kahoy para magawa yung aking ginagawa at yung pinapagawa. Sabi po ng matandang punong ito, naalala mo lang ako kapag kailangan mo ako. O sige na, tagain mo na, kunin mo na ang lahat sa akin. Kaya pong ginawa ng Mama at Panginoon. Gawang kwento lamang po ito, ano po. Pero magandang paalala po sa bawat isa sa atin, ano po, na, na kung meron mang unang gumawa, kung meron mang unang nagbigay, eh walang iba po kundi ang ating Panginoon, ano po, ang ating Panginoon. Minsan nakakalimutan natin siya, minsan ay lumalapit lang tayo sa ating Panginoon kapag kailangan natin siya. Pero wag ho nating kalimutan. Kaya tayo nakakapagbigay. Eh kasi may Diyos po na unang nagbigay sa atin. Ano po. Hindi ko po sinabi na humanap kayo ng puno ngayon, ano po, o mamaya at kausapin niyo ang puno, ano po. Hindi po. Ang gusto ko pong ipakita sa inyo yung essence ng pagbibigay ng ating Panginoon. Na kaya tayo, naalala niyo po, ang ating Panginoong Hesus ay ipinako sa kahoy, ano po. Siya ang unang nagbigay, kaya tayo ay may kagalakan sa pagbibigay. Sabi nga po sa devotion natin kanina, ano po bago mag-umpisa. Let us not become weary in doing good. Daw ho tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Ang pangako ng salita ng ating Panginoon, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Tanong nga ng ating mahal na pastor kanina, pagod na po ba kayong gumawa ng mabuti? Pagod na po ba kayong tumulong? Pagod na po ba tayong maging Kristiyano? Po, sabi po ng salita ng ating Panginoon at pinapaalalahanan niya po tayo. Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti dahil alam natin na pagdating ng tamang panahon, ang Diyos na tapat, ang Diyos na nangako, ay pagkakaloban niya tayo nito. Pagkakaloban niya tayo ng resulta sa lahat ng ating ginawa, ano po, sa lahat ng ating ginawa para sa ating Panginoon. Mga kapatid ko, ngayong 2025 ay magandang paalala sa atin lahat na we can give gracefully sa kabila po ng ating mga sitwasyon. Ano po? It's either your time, it's either your talent, o it's either your treasure. Ibigay po natin lahat para sa ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyong mga salita na in fact marami na po kaming narinig na mensahe patungkol po dito. Pero ipinaalala niyo po sa amin minsan pa ang katotohanan, Panginoon, na mahal niyo po ang taong nagbibigay. At pinapaalala niyo po sa amin na marami po kaming pwedeng ibigay sa inyo, Panginoon. Yung aming time sa loob ng isang araw, yung aming talent na kayo din po regalo ng banal na Espiritu sa amin at maging yung treasure na kayo din po nagkaloob ng mga trabaho sa amin, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na patuloy po magtiwala sa inyo at sa loob po ng 2025, Panginoon, ay maging ganap ang aming commitment sa inyo na ito, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging kagalakan po namin ito. Kaya maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.